A pleasant day everyone. I am CP Alaina T. Abay, and in this video, I will continue to discuss with you the chapter 1. So, my partner ended her part about the Rizal's children o yung magkakapatid na Rizal. And now, we will proceed to Rizal's ancestry. So, Jose Rizal, like a typical Filipino, was a mix of ancestry. So, sa dugo po na nananalatay kay Rizal ay mayroon po siyang mixture of races kung tawagin. Dahil nga hindi lamang isa or dalawang dugo ang nananalatay sa kanyang pagkatao. In his veins flowed the blood of both Eastland and Westland of the world. So, bakit kaya? So, it's because si Rizal po ay mixture ng Negrito, Indonesian, Malay, Chinese, Japanese, and Spanish. And these are the existence of Dr. Jose Rizal. So, aside from being a Filipino, he also have another 6 blood na nananalatay sa kanyang pagkatao. So, bakit nga ba ito nagkaroon ng ganito karaming mixture of blood sa pagkatao ni Rizal? Because definitely, kung ibabalik natin ang history ng kasaysayan ng ating bansa, pinakaunang tao po na nanirahan sa Pilipinas ay ang mga Negritos. So, kung saan nasundan po ito ng existence ng mga Indonesians. And right after ng mga Indonesians, we also have the existence of the Malay. Kaya sinabi na predominantly si Rizal ay Malayan because he lived here in the Philippines or part of an Asian manhood. So that's the concept of Negrito, Indonesian, and Malay na mayroon sa kanyang pagkatao. So, from his father's side naman, kung babasahin kasi natin ang libro, napaka-intricate po ng presentation from the mother's side and then the great-great-grandfather. Pero, sisimplihan natin yung discussion talking about the Rizal's ancestry. Okay, so para mas maintindihan natin, from his father's side, he acquired the Chinese blood. Definitely kasi Chinese ang dominant race na nag-i-exist sa father's side niya. Especially sa side ng father niya ay mga Chinese merchant po sila. Lalo na ang kanilang kanununuan na si Domingo Lamco. So, si Lamco po ay siya ang Chinese paternal great-great-grandfather ni Dr. Jose Rizal na isang Chinese. Okay, so sa mother side naman po ni Dr. Jose Rizal, doon niya naman po na-acquired ang Japanese and Spanish blood. So, ang maternal great-great-grandfather po ni Rizal ay si Eugenio Ursua, isang Japanese. That's why na-acquired ni Rizal ang kanyang pagiging Japanese sa kanyang mother. And also half ng kanyang mga relatives na andoon po sa kanyang mother side ay mga Spanish. So again, sa kanyang father side ay doon niya po naman na ang Chinese blood. While sa kanyang mother side naman ay andun niya naman na po ang kanyang dugo na Japanese and Spanish. And that's the explanation about Rizal's ancestry. Now, let us proceed to the surname of Rizal. So, ano nga ba ang mayroon sa likod nitong Rizal na apelyido ng ating national hero? So, way back 1849 daw, noong Spanish period, si Governor General Clivera na namumuno sa Calamba noong time na yun ay nag-declared po siya na dapat ang lahat ng Filipino families ay magkaroon ng Spanish surnames. Kasi ang purpose nun is, di ba sa time na yun, definitely hawak pa tayo ng mga Spanish authorities. So, nahihirapan silang banggitin and alalahanin yung mga Filipino surnames. That's why every town ay nagbigay sila ng mga recommended list ng mga Spanish surnames or apelyido na kung saan ang bawat Filipino families ay at that particular time ay pipili kahit saan doon na apelyido ang gugustuhin nila. Kasi nga, ni-require talaga sila na magkaroon ng Spanish surnames. Kumbaga, yun yung isa sa mga naging batas sa kanila ng mga Spanish authorities at that time.
So, ang ginawa ni Francisco Mercado, which is ang tatay ni Dr. Jose Rizal, ay tinignan niya yung list ng mga Spanish surnames na recommended sa kanila ng mga Spanish authorities. And then, wala siyang nagustuhan ni isa doon sa mga apelyado na pagpipilian nila. So, ang ginawa niya, siya yung nag-decide ng mismong Spanish family surname, and yun nga, naisipan niya na Rizal na lang ang gagawin niyang second family surname ng kanilang pamilya. So, Rizal came from Spanish word Rical, which means green field or new pasture. So, ayon sa father ni Dr. Jose Rizal, kaya niya pinili ang salitang Rizal kasi it symbolizes their family business. Kasi 'di ba, ang Rizal means green field. So ang family business kasi nila is more on agriculture. So that's the history behind the second surname of our national hero, Dr. Jose Rizal. So the next one is the Rizal family. So, aalamin natin kung ano bang klaseng pamilya ang mga Rizal. So, sa lugar ng Calamba, Laguna, isa sa pinakamayamang pamilya ang pamilyang Rizal. Nagbago lang ang lahat mula nung persecution ng mga praile. But before nun, sikat ang pamilya nila Rizal dahil nga sila lang naman ang kauna-unahang nakapagpatayo ng bahay na gawa sa bato. So, consider yun na mayaman sila sa mga panahong yun. At ang pamilya din nila ang kauna-unahang nagkaroon ng karwahe. So, para siyang kalesa, pero ang pinagkaiba lang is ang kalesa kasi ginagamit siyang public vehicles. Kumbaga pa yun yung taxi nung mga panahon na yun. While on the other hand, ang karwahe ay pangmayaman siya. So, ipa-flash ko sa screen yung example ng karwahe. So, sasakyan yan siya ng mga mayayaman back those times. So, it symbolizes na mayaman ang pamilya nila since sila ang kauna-unahang nagkaroon ng ganong private vehicles. And aside from having a stone house and a private vehicle, sila lang din ang kauna-unahang nagkaroon ng home library. So, meron silang estimated 1,000 volumes of books sa kanilang private library. And sila Rizal at ang kanyang mga kapatid ay nakaya silang ipag-aral ng kanilang mga magulang sa mga mamahaling universidad sa Manila. So, maraming business ang family nila. Meron silang sariling taniman ng bigas, corn, and sugar. So, nagmamay-ari sila ng sugar mill, flour mill, and ham press. So, di ba, marami silang business, and of course, kilala yun noong mga panahon nila. Nakikipag-trade din sila sa iba't ibang business mula sa iba't ibang lugar. So, naging successful yung mga business nila, kaya naman dahil doon, nakabili ulit sila ng isang bahay sa Calamba, Laguna. So, di ba, marami silang meron na wala sa iba. So, kilala ang pamilya nila sa pagiging mayaman. At aside from that, nirerespeto sila ng kanilang mga kababayan kasi sila kaya din nilang rumispeto ng iba, mayaman man o mahirap. Equally nila itrato ang mga tao. So, every time na may community occasions, nakikiisang pamilya nila kasi nga approachable sila sa lahat. May position ka man o wala, mahirap ka man o mayaman, they treat everyone fairly. So, that's the Rizal family. And now let us proceed to the last part of our discussion where we are going to describe the home of our national hero or the home of the Rizal family, kung ano man or kung ano ba ang meron sa bahay nila. So, like what I've said, ang bahay nila is gawa sa stone and ang bubong nila ay red tiled roof. So if you are familiar with the red tiled roof, it is a kind of roof na makapal and also matibay. So even nowadays mayayaman lang na bahay yung may mga may ganun. So how much more na lang dati, 'di ba, na mas mahirap yung sitwasyon dati and hindi pa ganun ka well invented ang mga gamit. So just imagine how Spanish era looks like, di ba? So, bihira at mabilang lang yung mga mayayamang pamilya sa mga panahong yun. And kabilang doon ang Rizal family. So, sa backyard naman ng bahay nila, meron silang sariling poultry and sariling poultry ng turkeys and chickens. And aside from that, they have a lot of several trees of fruits. Meron silang puno ng atis, balimbing, makopa, payapa,
papaya, santol, tampoy at iba pa. So imagine napaka-peaceful ng tahanan ng mga Rizal. So kapag umaga daw, maririnig lang natin is yung ingay ng mga bata. At kapag gabi naman, nagtitipon-tipon silang pamilya para mag-perform ng prayer. So if you're going to describe the Rizal family, masyado silang malapit sa isa't isa and also may takot sila sa Diyos. Since kahit mayaman ang mga magulang nila, hindi nila hinayaang lumaki ang ulo ng mga anak nila. Bukod sa pagiging matalino ng mga magkakapatid, andun pa rin yung disiplina, pagmamahalan, respeto at higit sa lahat ang kanilang pananampalataya sa Diyos. So, that's the end of the chapter 1. I hope na na-enlighten namin sa inyo ng maayos ang unang chapter at nagkaroon kayo ng learnings about the life of our national hero. So that's the end of our topic. Thank you for watching.